Mga kapuso, halos 70 flight po sa NAIA ang nade-delay. Araw-araw po yan. Dumarami pa ang bilang na yan kapag may mga okasyon, gaya po ngayon na mahal na araw. Dagdag pa ang isinasigawang repair sa bahagi naman ng 3 kilometrong main taxiway ng NAIA na nakakaapekto po sa mga flight. Kaya naman, good morning, Attorney Gabby. Good morning. Kawawa naman yung mga babiyahe. Eto, idudulog namin. May pananagutan ba? O pa rin, yung mga airlines sa mga pasahero kahit na may congestion sa ere at repairs na sa paliparan, halimbawa katulad ito, kaya sinasabi nila may mga delays. Well, unang-una, ngayon pa lang mag-review na kayo. Meron pong joint administrative order ang Department of Transportation and Communications at ang Department of Trade and Industry na siyang mas kilala bilang Bill of Rights of Air Passengers. So, according to Section 12, tingnan nyo na po, yung karapatan ng isang pasahero in case of flight delay, katulad nga ng dinudulog nyo ngayon, Ayon sa Bill of Rights, unang-una, dalawang kasing type of delay, terminal delay at tarmac delay. Pag sinabing terminal delay, ito yung delay na nangyayari habang ang mga pasahero ay nasa loob pa lang ng terminal at naghihintay na sumakay ng eroplano. So, pag sinabing tarmac delay, ito naman yung masaklap na delay na nangyayari kung kayo ay nasa loob na ng eroplano at naghihintay na lamang sana na lumipad na. So ayon sa nasabing Bill of Rights, in case na may terminal delay of at least 3 hours after the estimated time of departure, whether or not yung delay ay dahil sa airline, so ito sakop yung tanong namin. yung mga hindi makalipad, di ba? Kasi nagta-traffic sa ere, may karapatan ng mga pasahero na A, mabigyan ng refreshments or mga meals, depende sa oras. Okay. So, dapat may snacks, breakfast, lunch, or dinner, depende. Dapat ay merong free phone calls, text or emails at first aid kung kinakailangan. At B, dapat ay ma-rebook ang kanilang tickets na walang additional charge kung gusto nila sa the next flight available or sa ibang araw kung hindi na talaga. Within 30 days. They can also opt na magpa-refund ng fair value kasama ang taxes at surcharges or maaari silang mag-request na sa ibang airline na lang na walang babayaran na airfare difference. Pero kung lahat kayo ay nade-delay, mukhang wala naman. Pero for tarmac delay naman ng at least 2 oras, dapat din magbigyan sila ng sufficient food and beverages ng airline. Yung piloto naman dapat mag-update every 30 minutes. Pero kung matagal na kayo nag-iintay, dapat mayat-maya, di ba? Otherwise, baka magkagulo ang mga pasahero. After that, dapat pababain na yung mga pasahero from the airplane. They should be offloaded. So, kung meron namang delay of at least 6 hours from the time of departure, at ito ay kasalanan ng airline, maaari itong makonsider na canceled flight at ang mga pasahero ay maaari mag-demand naman ng karapatan na binibigay for canceled flights. Which are? Take note, pero take note muna, kung ito ay hindi kasalanan ng airline, walang madedemand yung pasahero. Okay. At least for that, yung pagkakasalanan talaga ng airline. Pero ano naman yung mga karapatan ng mga pasahero? Kung sakali nga, na-canceled na yung kanilang flight dahil nga kasalanan ng airline. Well, kung kasalanan ng airline at nagkaroon ng cancellation, entitled ang pasahero to sufficient refreshments or meals at hotel accommodation, transportation from the airport to the hotel and vice versa. And of course, pwede nyo dapat matawagan, ma-text or ma-email yung mga kung meron kayong magsusundo dun sa pupuntahan. And first aid if necessary. Kung ayaw na lumipad ng pasahero, maaari itong humingi ng reimbursement ng kanyang pamasahe kasama ang taxes and surcharges or ma-endorse sa ibang air carrier na hindi magbabayad ng ibang air difference or to be allowed to rebook the ticket nang walang additional charge dun sa next flight or available space or again within 30 days to a future trip within the period of validity of the ticket. Pero tulad nga ng sinabi natin, kung kasalanan ng airline. Pero ano naman yung nakasailalim o nakasaad doon sa ilalim ng passenger Bill of Rights? Meron pa bang iba? At paano yung mga kaso na parang na-overbook, di ba? May mga ganyang kaso before. Pwede rin ba talaga yon? Well, actually, pwede, So yung as a general rule, yung in terms of ano bang karapatan under the Bill of Rights, as a general rule, after check-in, bawal na kayong pababain o hindi pa sakayin
nang walang pahintulot or consent ng pasahero. So once meron kayong ticket, may confirmed seat, nagpresenta na kayo sa oras na, yung sa tamang oras, at sumunod na kayo sa lahat ng required procedure para sa check-in, hindi na kayo pwedeng pagbawalan ng lumipad, much less pababain mula sa eroplano. Of course, unless merong ibang dahilan for health, security. Pero as a passenger, dapat pasakayin kayo. But of course, meron ngang ibang mga exceptions. At ito nga yung mga, kuminsan kasi, di ba, yung mga air marshals, sumasakay, di ba? Para kunin. Pero ito nga ay very, very rare times. At ito lamang ay pag merong mga requirement ang pamahalaan. In case of overbooking naman, yes, it's actually allowed. Okay? Para po yung isang, pag kayo nagreserba ng catering, di ba? Dapat magmaminus kayo ng 10% kasi kahit na ano pang gawin ninyo, meron talagang usually 10% na hindi dumarating. Ganon din po sa pagsakay ng eroplano, kaya pinapayagan ang mga airline na mag-overbook. Pero kuminsan, lahat dumarating. At dahil nga allowed naman sila, hindi nyo sila pwedeng kasuhan agad kasi nag-overbook because they're really allowed to overbook. Pero sa ilalim po ng batas natin, kailangan magkaroon ng magkaroon ng parang auction. Ang gagawin dapat ng airline ay mag-o-offer sila. Sino yung mga hindi kailangan lumipad? Di ba? Right. Ang gagawin nila, mag-o-offer sila, babayaran namin kayo. Tama. Diba? Bibigyan namin kayo hindi lamang yung ticket na yan, pero kuminsan, additional $300. Or i-upgrade ka. Or i-upgrade ka. Diba? Pero kung wala pa ring kumukuha, actually pataas ng pataas yan. Kung walang kumuha, mag-give up ng seat for $300, $400, $500, $600. Pataas ng pataas until, di ba, everyone has a price. That's At kung right. ikaw naman binibigyan ng 1,000 plus your airfare, plus an upgrade, merong papayag na yan. Meron na yan. So, in case of overbooking, pataas ng pataas until may kakagat, pero for compensation. Hindi ka pwedeng, ikaw Libre-libre baba. lang. Kundi ito talaga, maghahanap talaga ng kaso ang airline at malaki ang danyos. Yes, diba? payment for the inconvenience. Of course. Ayan, maraming salamat, Attorney Gabby. Dami namin natutunan this morning. Maraming salamat. Thank you very much.